Magandang araw! Welcome to Marian's Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Palasi. Magdalena, tawagin niyo na lamang akong Magda. Hindi ko tunay na pangalan, hindi ko alam kung paano sisimulan ang istorya ko dahil alam kong huhusgahan pa rin ako ng mga tao. Ako ay may sikreto, isang napakasamang sikreto, isang manugang na pinatulan ng kanyang piyanan. Bago muna kayo mag-react, ay sana'y pakinggan niyo muna ang kwento ko. Hanggang dulo, siguro isisimulan ko na lamang ang istorya ko kung saan ako. Lumaki-lumaki pala ako sa bahay amp. Sabi ni Mother Superior ay nakita na lamang niya akong nasa labas ng pintuan ng simbahan at malakas na umiiyak kasabay ng pag-iyak ko ang matinding buhos ng ulan at malakas na dagundong ng kulog at kidlat na para bang pinapagalitan ako ng kalangitan. Dahil naaawa siya sa akin ay kinuha niya ako at kinupkop. Palagi niyang sinasabi sa akin na ang mga bata raw ay isang anghel na ipinadala sa lupa. Lumaki akong mabait, magalang at may takot sa Diyos. Dahil iyon sa mga madreng nag-alaga sa akin, tinuruan nila ako kung paano mamuhay ng payapa at tama ayon sa salita ng Diyos, hanggang sa ako ay nagdalaga at nakilala ko si Ernesto. Ako ay isang tsire sa simbahan kung saan nagsisimba si Ernesto. Sabi nga ng mga tao ay sobrang ganda raw ng aking boses, kung kaya't may future ako. Isa lang naman ang gusto ko, ang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang madre kagaya ng Mother Superior ko. Subalit nasira ang pangarap ko nang makilala ko si Ernesto. Si Ernesto ay isang pulis at hindi naman nagkakalayo ang aming edad. Siya ay mabait, gwapo at maalalahanin kung kaya't nahulog ako agad sa kanya. Simula noon ay nagiba na rin ang aking pangarap. Iyon ay ang mapangasawa si Ernesto at maging may bahay. Nito, hindi naman naggalit si Mother Superior sa akin. Magus ang sasabi niya ay kung ano talaga ang nasa puso ko ay yun ang sundin ko. Hindi naman masama ang mangarap na maging isang stay at home. Mother, biro pa nga niya dahil yun daw ay ang pinaka-challenging sa lahat. 24-hour commitment, 7 days a week, walang bakasyon at walang slip. Isa pa, simula nung nakilala ko si Ernesto, ang tanging gusto ko na lamang ay ang pagsilbihan at alagaan siyang buong puso. Tawag nga nila sa akin ay Magda, isang dalagang mababa ang lipad. Nakilala lamang si Ernesto ay nawalan na. Nang pangarapaktawanan man akong mga tao dahil mababaw ang aking pangarap. Hindi mataas katulad ng sa kanila. Subalit itong pangarap kong ay ang alam kong magpapasaya sa akin ng buo. Ilang taon din kaming naging magkasintahan ni Ernesto hanggang sa natupad niya ang pangarap. Ako 25 years old ako noon nang kinasal kami mismo sa simbahan kung saan kami unang nagkatagpo. Labis ang aking kagalakan dahil sa wakas ay natupad na ang kagustuhan ko. Ngunit ang kasiyahan ay may kagibat pang kalungkutan ilang araw matapos ang kasal. Ko ay namatay si Mother Superior. Hindi nito sinasabi na mayroon para pala unong malubhang sakit. Nagulat na lang kami dahil hindi natuto. Nagising mula sa pagkakatulog. Labis akong nasaktan dahil sa nangyari. Mabuti na lamang at nariyan sa Ernesto upang pasahin ako. Sa paglipas ng mga araw, buwan ay naging maganda ang pamumuhay namin ni Ernesto. Mayroon na rin kaming sariling bahay kung saan kami naninirahan ngayon. Masaya, sobrang saya. Hindi rin ako yung pagod dahil kahit papaano ay tinutulungan ako ni Ernesto sa maggawaing
bahay. Minsan nga lang ay ginagabayan siya sa pag-uwi kaya't naiiwan lang akong mag-isa sa bahay dahil nga mayroon siyang duty. Naging panatag lamang ang loob naming dalawa nang dumating ang kanyang ama na si Lando galing itong probinsya. Balak nitong magbakasyon ng ilang buwan sa amin upang makasama na rin ang anak niya. Si Lando ay isang retired police officer sa probinsya ng Bicol. Isa ng budo dahil namatay ang ina ni Ernesto noong ipinanganak siya nito. Mabait ang ama ni Ernesto kagaya ng asawa ko ay maalalahanin din to at maasikasong hindi lang yun dahil kahit matanda na ito ay kapansin-pansin pa rin. Ang maskuladong katawan nito halatang mas batak pa sa trabaho kesa sa aking asawa. 50 anyos na ang biyanan ko pero hindi pa rin makakalata dahil magaling nitong pumorma. Malinis sa katawan at hindi rin maikakaila na gwapo ito nung kabataan. Nyatando ang tawag ko sa kanya dahil yun naman ang tawag ng aking asawa sa kanya. Hindi rin ako nahirapan na pakisamahan siya dahil talagang mabait. Natutuwa nga siya na ako ang napangasawa ng kanyang anak dahil sabi niya kagaya rin daw ako ng asawa niya. Mabait na, maganda pa at lalong-lalo na may takot sa Diyos. Nakwento nga niya sa akin na simbahan din sila unang nakita ang asawa niya kung kaya't labis akong namangha. Dahil ganun din kami ni Ernesto nagsimula. Alam mo, iha, si Ernesto ang kaisa-isang anak ko at mahal na mahal namin siya ng aking asawa kung kaya't hindi ako papayag na kung sino-sinong babae lang ang mapapangasawa niya. At dahil mabait ka, masipag at magalang, talagang okay na. Okay ka sa akin, sabi niya. Abang kumakain kami ni pananghalian. Salamat po, nahihiyang sabi ako sa matanda at tiningnan si Ernesto na ngayon ay nakangiti lamang sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisliyon lumabi pa sa akin nang sabi ko, sobrang kinakabahan kasi ako na baka hindi ako matanggap ng kanyang ama. Medyo strikto din kasi ang matanda kung titingnan minsan nung kasal nga namin. Ernesto ay dumalo ang matanda pero agad din namang umuwi. Sa una ay naiilang pa ako sa kanya pero halaunay naging magaan na ang pakiramdam ko, lalo na't mahilig din itong magpatawa hanggang sa sobrang naging komportable na ako sa kanya. Tuwang-tuwa rin naman ang aking asawa dahil nakikita niyang close kami ng kanyang ama. At dahil nasa bahay lang, ay naman ako palagi kalimitan kong suot ay maikling short at t-shirt. Minsan nga ay nagsusuot din ako ng bestida na abot hanggang tuhod. Wala namang mali siya sa akin yun dahil ito na naman ang palagi kong suot sa pangaraw-araw. Pagdating naman sa aking biyana na lalaki, iniisip ko na lamang na para ko na rin siyang ama kaya walang mali siya. Rin ang pagsusuot ko ng maikling kasuotan. Isang araw nakita niya akong nakaupo sa aming sofa at malalim ang iniisip. Ngayon lamang ako naging ganito dahil ilang araw nang busy ang aking asawa sa trabaho. Minsan ay gabi rin umuuwi at hindi man lang makapag-update o text sa akin. Hindi ko alam kung ano nga ba ang ginagawa niya sa istasyon, subalit simula ng araw na ma-promote ang aking asawa sa trabaho ay naging mas busy na to kaysa dati. Malalim yatang iniisip mo, iha. Bumalik ako sa realidad ng marinig ang malalim na boses sa aking tabi. Paglingon ko ay si Taylan pala yun suot. Ang ngiti niyang palagi kong nakikita sa mukha niya. Kita ko rin ang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito dahil siguro nakita niya akong malungkot at malalim ang iniisip. Si Ernesto o kasi hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Ngayon malalim na rin ang gabi, subalit wala pa siya. Hindi naman siya ganun. Dati, simula nung ma-promote siya sa trabaho,
Palagi siyang busy paksasabi ko sa matanda tsaka napahinga ng malalim. Isinandal ko ang aking likod sa malambot na sofa upang ma-relax ang sarili. Nako, iintindihin mo na lang lamang ang asawa mo, iha. Ganyan din. Ako nung kabataan ko talagang mababatas. Si Ernesto sa trabaho dahil na-promote na. Iba na rin kasi ang trabaho niya kesa noon. Pagpasensyahan mo na ang asawa mo. Mas mabuti pang pumasok ka na sa loob ng kwarto niyo at ako na lamang. Ang maghihintay sa kanya, pagsasabihan ko rin o siya tungkol dito na magsabi naman siya. Ayon sa'yo kung sakaling gagawin siya ng uwi. Napakamadali lang naman mag-update, mag-text o tumawag para hindi ka naghihintay sa kanya. Sige na iha ko na ang bahala na patango na lamang ako bilang sagot at pumasok na sa silid. Namin ang aking asawa kinabukasang din. Yon ay nagkausap kami ni Ernesto. Hindi mo naman sinabi sa akin na may problema ka pala sa pag-uwi ko ng late honey. Sabi ni Ernesto nakaupo siya sa silya. Habang ako naman ay naghahanda ng almusal, maaga pa. Naman 4 siguro yun ng umaga kung kaya tulog pa ang kanyang ama. Tinigil ko ang aking gawain at nilingon ng aking asawa. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Pasensya ka na eh. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin yung problema ko sao baka sasabihin mo. Nag-iinarte o naglang ako pero nalulungkot talaga ako nung man. Nakarang araw na late ka nang umuuwi ang masakit pa ay hindi na kita naaabutan pa. Sa almusal ngayon na lamang kita ko ang paglungkot sa mga mata ni Ernesto. Tumayo ito sa pagkakaupo at nilapitan ako. Sorry honey, sobrang busy. Hindi lang talaga sa presinto, medyo mainit-init din sa akin ang mga katrabaho ko. Dala ko ang na-promote sa trabaho at hindi ko rin sila maintindihan. Hindi ko naman kasalanan na akong na-promote kaysa sa kanila ba. Ipinulupot ni Ernesto ang braso nito sa aking bewang at pinisil-pisil. Yun, ilang araw na rin kaming hindi nagsasalo sa kama ng aking asawa kaya't isa na rin yun sa rason kung bakit ako nagtatampo. Hindi mo kasalanan yun, honey. Alam mo ang gawin mo, mas galingan mo pa para mas lalo silang mainggit. Naiintindihan na kita, honey. At least, alam kong nasa trabaho ka pala, wika ako ng pautal-utal. Hinawakan ng asawa ko ang aking bewang at niyakap ako mula sa likuran. I love you, honey ko. Alam mong, ikaw lang ang mahal ko at sayo lang naman ako uwi. Hindi ba trabaho't bahay lang naman ako? Tsaka may tiwala ka naman sa akin. Ba ngayon ay nakayakap na si Ernesto sa akin habang nakasubsob sa aking leeg at kinikinita ng masuyong halik. I love you. Hinto, honey. Pero wag naman dito. Makita. Kaya tayo dito. Bulong ko. Tulog pa naman. Yun. Kaya hindi niya tayo makikita. At dahil hindi ko na nga nakayanan pa ang nararamdaman dahil na-miss ko na rin ang aking asawa ay nagpadala na lamang ako sa bugso ng aming nararamdaman. Wala na akong pakialam. Kung makita pa kami ng kanyang ama sa kusina na may ginagawang milagro. Ang importante na lamang sa akin ngayon ay mapuna ng aking asawa ang ilang araw ko nang kinakatok sa kanya. Bumalik na nga ang dating routine. Ng aking mister, maaga na rin siyang umuuwi kung kaya't nagkakaroon na rin kami ng sapat na oras para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan mag-asawa. Normal lang naman siguro yun. Ba normal lamang sa mag-asawa ang magkaroon ng alitan. Pero ito kasi ang pinakamatinding away naming dalawa. Huli ko kasi siyang may ka-text na ibang babae. Na huli ko siya nung nasa loob siya. Deng banyo abang. Naliligo, sandaling umilaw ang cellphone. Niya kung kaya't kinuha ko yun para tingnan. Alam ko ang password ng aking asawa. Kung kaya't hindi mahirap na
Buksan ko ang cellphone niya. Sa haba ng panahon ay ngayon ko lang ulit nahawakan ang cellphone ni Ernesto. Huminga ako ng malalim at binasa. Ang mensahe kita kung nakasave ang numero. Sa pangalang Delivery Rider, hi. Thank you. Sa date natin kanina ha. Date nga, bye yun. Libre pala, salamat ha. Sobrang nag-enjoy. Talaga akong kasama kayon. Ang nabasa. Ikong mensahe mula kay Delivery Rider. Kuno sa puntong yun ay nanginig talaga ang aking katawan. Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Kung kaya't paulit-ulit ko ong pinasadahan hanggang sa maproseso iyon ng aking utak. Doon lang sumikin sa utak ko kung ano ang nabasa ko. Niloloko ako ng asawa ko sa sobrang sakit ng aking dibdib at hindi makapaniwala sa ginawa ng aking asawa ay napahugot ko doon naman lumawas. Bigla, si Ernesto na nag-aalala siguro. Narinig ang aking pag-iyak, honey. Anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Lumapit pa siya upang patahanin ako, subalit natigilan siya nang makita niya ang hawak-hawak ko ang cellphone niya. Kahit na tumutulo ang luha ay tinanong ko pa rin siya, Sino nagdati daw kayo sunod-sunod? Natanong ko sa kanya habang inilalahad ang cellphone sa harap ng mukha. Hindi nakapagsalita si Ernesto para bang hindi alam ang sasabihin sa akin. Sandali siyang nag-isip, ngunit ang nagawa niya lang ay patahanin ako at pilit na niyayakap, ngunit patuloy lamang ako sa pagtulak sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko, Ernesto? Ha? Kailan pa siguro nung wala ka ng oras para sa akin at late ka nang umuuwi? Ayan, ang inaatupag mo, sigaw ko habang pinagsusuntok si Ernesto sa dibdib. Hinding-hindi yun ang dahilan. Pasensya ka na, honey, sobrang na-stress lamang ako sa trabaho. Kung kaya't nilibre ko yung kaibigan kong si Han sa isang karinderya malapit sa aming estasyon yun. Lang yun, honey. Wala nang ibang nangyari pa sa amin. Katuwirang rason ang sinabi mo. Ernesto, stress ka lang ha. Kung ganun, bakit Deliver Rider ang nakasave na? Pangalan diyan sa babae? Mono, alam mo kung ganyan lang din naman ay maghiwalay na tayong dalawa. Hindi ko kayang maatim na dalawa kaming babae sa buhay mo. Kung gusto mo akong palitan, sabihin mo lang, tatanggapin ko, Ernesto. Kahit masakitin is nasabi ko sa aking asawa habang tumutulo ang luha. Nang marinig niya ang sinabi ko ay dali-daling lumuhod si Ernesto sa aking harapan. Niyakap niya ang aking dalawang hita at napapailing, hindi Magda, pag-usapan natin. To please. Sobrang nagsisisi na ako. Alam kung mali, hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko. Kung bakit ko nagawa yon. Ayusin natin to, honey, please. Nararamdaman ko na rin na nababasa na ang aking bestida dahil sa mga luha niya. Magpapakabait na ako, honey, hindi ko na ulitin yun. Pangaw, hindi na akong gusto mo palagi mong I check ang telepono ko gabi-gabi kung alam mo lang kung gaano ako sisingsisi sa ginawa ko. Natauhan lamang ako nung pagtungtong ko rito sa bahay. Nawala si isip kong may asawa pala ako. Napahilamos ako ng mukha dahil sa katuwiran ng aking mister. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ngunit bilang asawa niya, ay alam kong kailangan kong ang problema namin. Hindi ko naman pwedeng takasan to. Kung kaya't sa gabi ning yun ay sinulon ko agad ang problema naming dalawa. Hindi. Kasi ako yung tipong binubukas pa o inaabot pa ng ilang araw ang pagtatampo. At away magalit man kayo sa akin, pro. Pinatawad ko ang aking asawa, Miss Kay. Tanga na akong tanga, pero asawa ko siya. Ernesto, hindi ko kayang mawala siya sa akin.
Dahil, sabi ko nga sa inyo ay siya, ang pangarap at mahal. Ay kung hindi namin alam na narinig pala kami ng kanyang ama sa kabilang silid kaya kinabukasan. Nagulat na lamang ako nang may makitang pasa sa pisngi sa Ernesto. Alam kong ang ay kanyang ama ang gumawa nun, baka binigyan ng leksyon ang kanyang anak. Mabuti na lamang talaga at narito si Lando upang bigyan ng leksyon sa Ernesto. Para sa akin lumambot ang aking puso ng maisip. Yun, pero sabi nga nila, you deserve what? You tolerate deserve ko sigurang. Masaktan palalo dahil tinoli ko ang maling ginagawa ng aking asawa dahil matapos ang ilang buwan ay mas lalong naging malala si Ernest. Palagi na siyang umuuwi ng late. Nakakalimutan na nito ang mahahalagang okasyon. Kagaya ng aming anniversary, birthday ko, o kahit nga Valentine's Day, ay hindi man lamang niya ako binigyan ng bulaklak. Mas lalong bumigat ang aking pakiramdam nang makita sa post ng mga kapwa ko kababaihan ng mga bulaklak at tsokolate na bigay ng kani-kanilang asawa o sintahan. Samantalang ako, head nakaupo sa may sofa naghihintay. Text ng aking asawa habang nanonood ng palabas sa TV na hindi ko naman naiintindihan sa sobrang frustration ng L-life ko ngayon ay gusto ko na lamang, magkulong, at umiyak na wala lamang ang aking nararamdamang kalungkutan nang makita ko ang matanda na may daladalang bouquet of roses sa akin habang nakangiti. Namatamis, oh, iha, pot, naman, nakabusango, kaong bulaklak, binili ko, ayan para sao. Happy Valentine's Day, wika. Nito iniabot niya ang bulaklak sa akin, kung kaya't kinuha ko rin yun. Inaamin ko na sobrang na-disappoint. Ako, akala ko kasi galing na to sa aking asawa wa. Ngunit hindi pala, mabuti pa ang ama nito ay naaalala pa ako. Dati naman, kasi kahit busy siya, I sign celebrate namin ang okasyong to ngayon lamang. Hindi. Anong oras na mag-8 na ng gabi? Subalit, wala pa si Ernesto, iyan ang aking nasa isip maraming. Salamat ho, nag-abala pa po. Kayo sabi ko sa kanya, tsaka matamis na. Gumiti sa matanda. Umupo siya sa aking tabi kung kaya't naamoy ko ang panlalaki niyang pabango. Heto pa, may chocolate pa pala. Akong binili kanina, masiglang sabi niya. Sa akin nanlalaki ang aking mga mata. Nang makita ang hawak-hawak nitong Ferrero Rocher sa aking harapan doon na ako napaiyak ng husto, ibinuhos ko ang bigat ng aking nararamdaman at napatakip ng muka. Anong nangyari iya? Meron ba? Akong ginawang masama, ayaw mo ba o nung tsokolating binili ko sa'yo nakalala? Ang tanong niya sa akin kung kaya't mabilis akong napailing, sobrang natouch lamang po ako. Dayo nag-effort, pakayong bilyang ako. Samantalang ang anak niyo hindi pa rin umuuwi hanggang ngayon at na hindi man lang nagte-text. Sabi ko sa gitna ng pag-iyak naramdaman ko ang pag-haplos. Niya sa aking likuran, hinila ako nito upang yakapin kung kaya't napasandal na. Lamang ako sa kanya sa isip ko. Normal, lamang yun dahil pinapatahan niya ako. Gaya ng isang sanggol na hinihili ng magulang. Dahil umiiyak toto ng malakas sa katunayan noong nagsimula. Akong lumaki ay hinahanap-hanap ko ang kalinga ng isang ama. At nakita ko, iyon kay lang dudahang-dahang ko. Udahang-dahang niyang hinawakan ng aking mukha, pinaharap. Yun sa kanya. Kita ko ang malungkot na mga mata nito habang nakatitig sa akin. Huwag kang magalala, iha. Mula ngayon, hindi kita hayaang masaktan pa na tunaw ang aking puso nang marinig ang sinabi niya. Nakatitigan lamang kaming dalawa sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung bakit parang umiba ang aking pakiramdam
ramdam na ramdam ko ang tibok ng aming puso. Sa sobrang lakas nun, naaamoy ko rin ang hininga ng matandang amoy mint na sa tingin ko kaka-toothbrush lamang sa isang iglap. Ay hindi ko namalayan na nakadampi na pala ang labi niya sa akin, nanlalaki ang aking mga mata dahil sa nangyari. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw. Para bang nanstatwa ako mula sa aking kinauupuan. Malakas ko siyang itinulak at napatayo, hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Dali-dali akong tumalikod. Ngunit sa iilang hakbang lamang ay hinila niya ako at hinagkan ng mariin. Hindi ko alam kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay nagustuhan ko. Yun talagang naramdaman ko ang pagmamahal niya sa bawat dampi hanggang sa hindi ko namalayan na tumutugon na pala ako sa bawat halik niya hanggang sa nakagawa ako ng isang malaking kasalanan na talagang pagsisisihan ko ng habang buhay. Kinabukasan, umaga na nang umuwi si Ernesto sa aming bahay. Sabi niya ay may inaasikasong kaso. Raw ang kaam niya. Kung kaya't inumaga, humingi rin siya ng sorry sa akin. At binigyan ako ng isang buke ng bulaklak. Bigla tuloy akong nakonsensya. Dahil doon may nangyari sa amin ng kanya nga makagabi at sobrang nagsisisi. Ako kinagat ko ang aking labi dahil gusto kong sabihin kay Ernesto ang nangyari, subalit nakita ko si Lando. Nakakalabas lang ng kwarto niya at nakangiti. Sinundan ko na lamang ng tingin ng matanda. Tsaka gumawa na lamang ako ng almusal para sa kanya. Magda, narinig kong tawag ng matanda. Alam kung pareho kaming nakukonsensya kung kaya't agad ako ang nagsalita. Kung ano man ho sana yung nangyari sa ating dalawa, kalimutan. Nalanghon natin yun, hindi yun tama. Nadala. Talang tayo nang naputo lang aking sasabihin. Nang magsalita siya, gusto kita. Magdanas, tatwa ako sa aking narinig. Itinigil ko ang aking ginagawa at saka napahinga nga malalim. Mahal ko po ang anak niyo. Natigil ulit ako sa pagsasalita. Ginusto mo ang nangyari sa atin, Mag. Alam ko yun dahil paulit-ulit mong sinisigaw ang pangalan ko. Kagabi napailing ako, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi ko rin alam kung bakit hinahanap-hanap ko. Ang bawat haplos niya siguro'y pinagmumura niyo na ako sa inyong isipan. Pero yun ang nararamdaman ko. Miske, kung iisipin pa nga ay mas nag-enjoy nga ako sa kanya kaysa sa aking sariling asawa. Malanding nga akong babae. Tama nga ang bansag sa akin. Magda, isang babaeng mababa ang lipad. Ikinuyong ko ang aking kamao at pinigilan ang aking nararamdaman. Hindi to pwede malitong. Naiisip ko, hindi ho malito, sobrang mali na puto lang aking sasabihin nang. Bigla niya akong hakkan. Sandali lang, narito ho si Ernesto. Bulong ko sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinansin, hindi naman niya maririnig. Pagod yun sa trabaho, siguradong tulog na. Yun, sabi niya, nagtagal din ng ilang buwan ang relasyon naming dalawa ni Lando habang wala ang aking asawa at busy ito sa trabaho, ay palagi lang kaming nagkukulong sa kwarto naming dalawang mag-asawa at minsan naman ay sa kwarto. Rin, energy, matanda, masyado akong nagpadala sa agos ng kasalanan halos araw-araw. Kapag nasa trabaho ang aking mister o kaya'y mahimbing na natutulog ay pumupuslit. Kami hindi. Ako alam kung anong nangyayari. Sa akin minsan ay nakakaramdam naman ako ng konsensya. Pero kapag nandyan na, ang matanda ay nawawala na ako sa sariling katinuan. Husgahan man ako ng maraming tao, ngunit sa matanda ko lamang naramdaman ng sobrang kasiyahan. Halos siya na nga ang aking nakakasama sa bahay dahil sa sobrang busy at palaging wala sa
Ernesto. Parang ang Sando na ang naging asawa ko at hindi si Ernesto. Masisising niyo ba ako kung nagbago ako? Kung nagbago ang nararamdaman ko, wala na akong pakialam kung hiwalayan man niya ako dahil masaya naman ako sa piling ng kanyang ama. Hindi ko alam kung kailan namin itatago ang relasyon naming dalawa ngang matanda, pero alam kong darating din ang araw na mahuhuli at mahuhuli kami ng aking asawa. Malandi, haliparot. Sabihin nyo na ang lahat ng gusto nyo, pero kailan ko lamang naranasan ang pagkalinga at pagmamahal na dapat ang asawa ko ang nagbibigay sa akin. Hindi nyo ako masisisi na ganap lamang akong kalinga at yakap tuwing gabi na hindi na naibibigay ng aking asawa. Ngayon hanggang sa ilang araw ang nakalipas, nakaramdam ako ng pagkahilo at pagsusuka kung kaya't akong nagpa-check. Hanap sa Ovgen, sa isip ko ay buntis ako. Pero kailangan ko pa ring makumpirma ang totoo at hindi nga ako nagkamali. Nagdadalang tao ako, subalit ang malaking katanungan, sino ang ama ng dinadala ko? Nang malaman ng asawa ko at ni Lando na nagdadalang tao ako ay labis na natuwa. Ang dalawa nang makita kong sobra parang saya. Nila ay labis akong nakonsensya, doon lamang nagsing-in ang lahat ng ginawa kong pagkakamali sa aking Mr. nga John. Ay bumalik si Lando sa Bicol at mananatili roon ng ilang buwan dahil may inaasikaso itong ari-arian. Ibebenta kasi nitong bahay nila ng kanilang asawa upang ilaan sa aking pagbubuntis. Ayaw ko sanang pumayag, ngunit pumayag din ang aking asawa. Malaking tulong na kasi yun para sa amin at sa magiging anak naming dalawa. Sa totoo lang, nung bumalik si Lando sa probinsya, kabi-kabing inusak ako ng aking konsensya. Hindi ko alam kung sasabihin kung na lamang ang totoo sa aking asawa o mananatiling lihim ang sikretong relasyon namin kanyang ama. Alam ko kasi na kapag bumalik si Lando ay magtutuloy-tuloy pa rin ang aming sikretong relasyon. Hindi ko na alam ang aking gagawin. At hindi ko na rin alam kung sino ako. Wala nang magdana isang batang mabait, magalang at may takot sa Diyos. Sobrang gulong-gulo. Na rin ako sasabihin ko ba ang totoo sa aking asawa o mananahimik na lamang ako? Anong nang ang mapay niyo sa akin? Maraming salamat sa mga magbibigay ng komento sa aking isto. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sa pag-ibig, minsan tayo ang nasasaktan. Minsan tayo ang lumalaban. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo sa comments dahil baka ang boses mo maging lakas ng iba. Huwag kalimutang like, comment, share, at subscribe para sa mas marami pang totoong kwentong tatama sa puso mo. Marian Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Hanggang sa susunod na kwento, paalam muna mga ka-Marian!